Blessed morning po sa aming mga kapatid dito sa UK, sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo. Kami po nagagalak na kayo kaaming kasama muli ngayong araw na ito. We will going to listen to the Word of God at ating pong tatawagin si Sister Merly for our opening prayer. Panginoon namin lahat, makapangyarihan, dinadakila ka namin, Panginoon, at sinasamba na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kaming nagkakita-kita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ah hipuin niyo po ang bawat isa sa amin na kami ay makarinig na iyong banal na salita na sa pamamagitan ni Brother Albert. Kaya, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa tuwing linggo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng aming kapatiran na hanggang sa ngayon ay kami ay nagkakasama-sama. Panginoon, itulot niyo po kami, Panginoon, na lagi kaming maka-ayon sa iyong gustong iparating sa amin, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na kami ay narito, ligtas, at higit sa lahat, punong-puno ng pag-ibig sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kung wala po kayo, Panginoon, wala rin po kami. Dahil kayo po ang aming pag-asa, lakas, at ang kaligtasan, Panginoon. Sa inyong banal na salita, Panginoon, kami po ay lumalakas, Panginoon. Natututo kami, Panginoon, na magmahal ang kapwa, Panginoon. Kaya, Panginoon, dagdagan niyo pa po, Panginoon, ang aming pananampalataya nang sa ganun kami, Panginoon, na sa bandang huli, kayo po ay aming makapiling, makarating kami sa iyong paraiso, Panginoon. Nawa, Panginoon, lagi po namin na makagawa ng kabutihan sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon. Salamat sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night.
He is like a tree planted by streams of water that yields in its fruits in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon po ay ating marinig si Sister LB para sa kanyang inspirational talk. Magandang araw mga kapatid, sa mga kapatiran natin sa Pilipinas at sa ibang bansa pa na nakakapakinig ng ating Zoom na ito ngayong araw na ito mga kapatid. Magandang araw sa inyo. Ang kukunin ko ang aking bahagi na ito sa Ephesians chapter 4 verse 25 to 32. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsasabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo, dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala, at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, at halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan ninyo pagdating ng araw. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ayon sa aking experience mga kapatid, mula nung naumpisahan ko talagang nagbabasa na ako ng Bible, dito ko nalaman lahat na dapat pala magpatawad tayo. Kung may galit tayo sa kapwa natin, gantihan natin ng mabuti. Huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapwa. Kasi ako ganun ang naano ko na galit ako ngayon pero maya-maya wala na. Inaalis ko na yung galit ko kasi ang pagkakaalam ko kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Kung kahit hingi tayo ng tawad sa Kanya, kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Kaya dapat kung mayroon tayong kagalit o mayroon tayong hindi naman maiiwasan na kasi mga tao lang naman tayo, hindi naman maiwasan na kung minsan makakapagsinungaling tayo. Kasi ganoon din ako kung makakapagsinungaling din ako kung minsan. Kaya pero pag alam ko na nagsisinungaling ako, humihingi ako kaagad ng tawad sa Panginoon. Kasi nga alam ko nga na hindi tama ang ganon. At saka iniiwasan ko na rin ang magsasalita ng masama. Kung minsan nga kahit mga anak ko pag naririnig ko na kasi sa Kailokanuhan kasi parang ano na lang ng bibig yung hindi naman masama. Mayroong isang salita sa Ilocano na parang ginagamit na parang ano na rin, pero kung tutuusin yung hindi talaga nakakaano, parang hindi yun maganda. Yun kasi parang bukang bibig sa mga Ilocano yun. Kaya kung minsan pag sinasaway ko yung mga anak ko na yung si Cyril, lalo si Cyril kung minsan nakakapagsalita ng ganon, siguro sa din niya na yung mga sasawayin niya yung mga bata na matitigas ang ulo, hindi maiwasan. Kaya sinasabi namin na huwag kang magsalita ng ganyan kasi hindi naman, kaya ewan ko sa Kailokanuhan kasi parang bukang bibig na yung ganon na salita eh. Pero hanggat maaari, iniiwasan ko talagang magsalita ng ganon dahil alam ko na yun ang tama, hindi yun dapat gamitin na salita. Kasi
yun nga ang ayaw nga ng Panginoon ng ganon. At saka kung mayroon, yun na nga, kung mayroon tayong kagalit, kailangan patawarin natin. Kasi ako ganon ako, mabilis ako magpatawad. Pero kung patawarin ko man ang kagalit ko, nagagalit ako na pinapatawad ko na, mayroon na kasing in between yun eh. Parang mababawasan mo na yung tiwala mo sa pag mayroon kang nakagalit. Pero at least pinatawad mo na sa talagang galing sa puso mo ang pagpapatawad. Kasi yun na nga ang sabi ng Panginoon na, di ba, huwag kayong gumanti, ako ang inyong Diyos. Ako ang gaganti para sa inyo, di ba, sabi ng Panginoon. Kaya yun ang dapat nating gawing mga kapatid, na hindi tayo magtanim ng galit at magpapatawad. Kasi para sa akin, sa mga naranasan ko sa buhay ko, na marami na rin akong mga experience na sabi ko, Lord, sabi ko, gusto ko po maalis na yung galit ko. Lord, gusto ko po na makalimutan ko na ang lahat. Ayaw ko na pong isipin para makamove on ako. Yun ang yun ang ipinagdarasal ko sa Panginoon. At nagpapatawad ako. Talagang nagpapatawad ako. Madaling maalis ang galit ko kasi nga magpatawad ka nga tapos ang galit mo na sa puso mo pa rin. Kailangan i-release mo na rin yung galit mo para hindi ka na para makamove on na. Kasi nga nagpatawad nga na nga tayo. Yun lang mga kapatid, pasensya na kayo at yun muna ang may paliwanag ko sa ngayon dahil paunti-unti na pag-uumpisa. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat, Sister LB, sa inyo pong pagpapaliwanag at pagpahayag ng inyong inspirational talk. Ngayon naman po ay ating pakikinggan si Brother Albert. Magandang araw po mga kapatid. Magandang hapon dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang gabi riyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At sa sino man na maaaring makarinig ng ating munting pag-aaral na ito sa banal na salita ng Diyos ay nawa ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapayapaan siya maghari sa bawat isa sa atin. Maganda yung paliwanag ni Sister LB at tungkol nga yun sa mga pagpapatawad. Basahin natin ang kanyang binasa sa aklat ng Efeso chapter 4 from verse 25 to 32. Nakalagay po rito, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Tayo kasi ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Sabi nga ro sa Romans chapter 12 verse 5, so we do many are one body in Christ and individually members one of another. Kaya nga siya naghalimbawa na hindi pwede sabihin ng kamay na hindi siya parte ng katawan o hindi pwedeng sabihin ng mata na siya hindi parte ng katawan. Sapagkat bawat isa ay mahalaga upang mabuo ang isang katawan. At tayo bilang mga miyembro ng Church of God ay mahalaga ang bawat isa sa atin. Mahalaga. Kaya sa Romans chapter 12 verse 5 sabi, so we do many are one body in Christ and individually members one of another. Having gifts, verse 6, having gifts they differ according to the grace given to us. Let us use them. If prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching. So, bawat isa binigyan ng Diyos ng kani-kanyang
katangian bilang miyembro na iglesia. Gagamitin natin yung mga gift na ipinagkaloob sa atin, kagaya ni Sister Joy. Ang gift niya ay sa pag-awit, kaya ginagamit niya ito. Si Brother Randy, maaari sa pagtugtog at sa salita ng Diyos, ginagamit niya ito. Si Sister Merly, kaya halos kayong lahat, Sister LB at saka si Sister, halos lahat tayo ginagamit ng Panginoon. So, dapat gamitin natin yung mga kaloob na yan bilang miyembro ng katawan ni Kristo. Dapat ay gamitin natin ang mga kaloob na ito ng Panginoon. Kaya inuulit ko ulit doon sa Romans chapter 12 verse 5. Though many are one body in Christ and individually members one of another. So mahalaga ang bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin sa mata, hindi natin siya kailangan. Hindi natin pwedeng sabihin sa paa na hindi natin siya kailangan. Ang bawat isa ay mahalaga sa bawat isa upang makabuo ng isang katawan na talagang handang magpuri sa ating Panginoon. Doon sa utos yung hindi magsinungaling eh. Ang sabi rito, speak the truth. Speak the truth with his neighbor. Utos yung hindi pagsisinungaling. Kasi pagka tayo kasi nagsisinungaling, alam natin yan na ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. O basahin natin sa John chapter 8 verse 44. At sabi rito ay ganito. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So kaya tayo may utos ng Panginoon sa Colossians chapter 3 verse 9. Kalagay dito, utos yung huwag magsinungaling eh. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. So utos yung hindi magsinungaling. Although sometimes merong mga sinasabi yung iba na merong pagsisinungaling na sinasabi nila nakakabuti. Pero sa talagang meaning ng pagsisinungaling ay tayo ay nasa sa ilalim na ng kapangyarihan ng kabila kapag laging ginawa nating ugali na at bahagi ng ating buhay ang pagsisinungaling. Bawal po sa Biblia yun. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. Isa po kasi yan sa mga practices natin noong mga nakaraang panahon sa ating buhay. Yung nagsisinungaling, pero tama rin naman ang sabi ni Sister LB, na pagkatapos ay nagsisisi. Mahalaga po kasi yung pagsisisi. Sapagkat tayo bilang tao, hindi naman tayo nakakaiwas na makagawa ng pagkakasala. Sabi nga ni Sister LB, kung minsan nakakapagsinungaling, tama yun. Kasi yung pag-amin, mahalaga yun eh. Hindi yung alam mo nang nagsisinungaling ka iyo pa rin tatakpan yung pagsisinungaling. Pero kung inaamin mo,
Ang sabi ng Biblia dito sa aklat ng Proverbs, chapter 28, verse 13, whoever conceal his transgression will not prosper, but he who confesses and forsake them will obtain mercy. So, naintindihan naman ng Panginoon yung ating kahinaan eh. Naintindihan yun ng Panginoon. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo nagkatawan tao. Kaya naintindihan niya yung ating mga kahinaan. Dahil siya nga ay naging tao, nakaramdam siya ng gutom, nakaramdam ng uhaw, sigurado lahat ng uri ng tukso dumaan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya nga ang higit na nakakaintindi sa bawat isa sa atin. Basahin natin sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 15. Ang sabi po rito ay ganito. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Maganda ito eh. Basahin nga natin sa Tagalog. Wikang Tagalog, ito. Mabagal kasi itong aking Bible. Dito sa aklat ng Hebrew. Nagkakaroon pa ng advertisement tong aking Bible. Ayan. Sa aklat po ng Hebrew, chapter 4, verse 15, ang sabi po ay ganito. Para tayo po, higit kanino man, kaya ang Panginoon nakakapagpatawan sa ating mga kahinaan kasi siya naranasan niya ito kasi nagkatawan tao siya. Ang sabi po rito sa Hebrew chapter 4 verse 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. So, naintindihan pala ng Diyos yung ating mga kahinaan. Ang sabi rito, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Baysa ang ating palang Panginoon Jesucristo yung nakaranas ng lahat ng uri ng tukso. Dahil nga sa siya nagkatawang tao. Kaya naman siya, doon sa mga unang binanggit dito, hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Talagang naintindihan niya yung ating mga kahinaan. Ang kailangan nga lang ay yung sinasabi sa Kawikaan, chapter 28, verse 13, na ating sasabihin sa Kanya, ipagtatapat natin sa Kanya kung tayo may nakakagawa ng pagkakasala kasi naintindihan niya yung ating kahinaan. Isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Nakaranas siya na napakaraming tukso. Kahit kayamanan, tinukso nga siya ni Satanas noong 40 days, 40 nights na nag-fasting siya. Ipagbibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ito ng sanlibutan, ikaw ay sumambalang sa akin. Kaya nanghamon sa kanya eh. Kaya mas matitindi ang tukso na pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay tinutukso sa immoralidad, naranasan din yan sigurado ng ating Panginoon. Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Ay hindi kasama na roon pati yung mga panunukso ng mga babae. Kasama na roon. Lahat tinukso sa lahat ng paraan. Nilahat nga ang lahat na ng tukso eh. Gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Gaya rin naman natin. So sa makatuwid ay talagang taong-tao ang ating Panginoon Jesucristo na dumaan din sa iba't ibang uri ng tukso. Pero ang pagkakaiba niya sa atin, gayon may walang kasalanan. Kaya naman siya
ay makatutulong sa mga dumadaan sa mga pagsubok at mga tukso. Kasi siya dumaan doon. Siya ang makakaunawa sa atin at siya ang higit sa lahat ay makatutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng tukso na dumarating sa ating buhay. So kung sa wikang Ingles, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Oh. So, kaya ang Diyos talagang naintindihan yung ating mga kahinaan. Ang mahalaga lang doon ay hindi natin ikikip. Kailangan humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kailangan humingi tayo ng tulong sa Panginoon para tayo ay tulungan niya sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kasi higit kanino man siya nakakaunawa o nakakaintindi sa ating mga kahinaan. Kahit di sa mga halimbawa sa isang bakla o sa isang tomboy, naintindihan din ng Panginoon ang kahinaan nila. Alam ng Panginoon na ang tukso sa mga bakla ay yung marahuyo siya sa kapwa lalaki. Pero as long as na kumbaga man yun ang kanyang kahinaan, ay pinigil niya ang kanyang sarili at hindi naman siya nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki, hindi siya nakagawa ng kasalanan sa paningin ng Panginoon. Kasi yung weakness na nasa kanyang pagkatao, naintindihan yun ng ating Panginoon Jesucristo. Kagaya rin ng isang normal na lalaki at isang normal na babae. Kapag natutokso ang isang normal na lalaki at talaga namang pinipigil niya ang kanyang sarili alang-alang sa pananampalataya, hindi siya nagkakasala roon. Bawat isa sa atin may sariling kahinaan. Ang mahalaga, sa gitna ng ating mga kahinaan, ating hahanapin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay upang tayo iligtas sa mga tukso sapagkat meron tayong isang saserdote na nakakaunawa sa ating mga kahinaan na siyang makatutulong sa atin kapag tayo dumarating o dumaraan sa mga pagsubok na ito. Ang susi, manalangin tayo sa Diyos. Anong nakalagay doon? The flesh is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. So keep praying. Kailangan tayo manalangin. Kasi sa pananalangin, nagkakaroon tayo ng communion with God. Nagkakaroon tayo ng pakikipagkaisa sa Diyos. At alam naman natin ng Diyos na sa gitna ng ating mga kahinaan, siya lang ang makapagpapalakas dito. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang tukso, hindi yung atin lamang sarili. We have to fight against temptation together with Christ, not alone. Hindi nag-iisa, kundi isasama natin ang Panginoon sapagkat wala tayong lakas upang labanan yan ng kumpleto. Pero kapag kasama natin si Kristo, kaya nating pagtagumpayan ang lahat. Anong sabi sa Philippians chapter 4 verse 13? I can do all things because of the one who is strengthened me. And who is that one who is strengthened? Jesus, na siya'y tinukso sa lahat ng uri ng paraan. Ngunit hindi nagkasala. Kaya naman, siya'y makatutulong
sa ating mga kahinaan kapag dumaraan tayo sa mga tukso na dumarating sa ating buhay. So malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. Ang mga tukso, kailangan mayroong isang makapangyarihang katulong tayo, tutulong sa atin. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kailangan lang sa gitna ng mga pagsubok at mga temptation na ito, matuto tayong magpakumbabang loob. Basahin nga natin sa James chapter 4 verse 7. Submit yourself therefore to God in time of temptation. Ito, kailangan to eh. Submit yourself therefore to God. Pag na-submit mo na ang iyong sarili sa Panginoon, na-surrender mo na, na-isuko mo na ang iyong sarili sa Panginoon, ito ngayon ang karugtong. Resist the devil. Because you cannot resist the devil by your own. Without God, you cannot resist the devil. The devil is more stronger than us. Always remember, the angels are stronger than human. They are more powerful than human, the angels. And let us consider that the devil is also the fallen angel. They are angels also, which is more powerful than us. So, James make this letter, at ang sabi niya, James chapter 4 verse 7, submit yourself therefore to God. Pasakop kayo sa Diyos. Pagkatapos kayong pasakop, resist the devil. You can resist now the devil. Why? Because Jesus is working with you. He is our co-worker. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. We are the co-workers of God. We cannot work properly without God. But together with God, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things because of the one who strengthened me. And who is that one who strengthened us? Jesus. Jesus, that was in Hebrew chapter 4 verse 15. Who is for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but the one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So siya makatutulong sa bawat isa sa atin, my dear brothers and sisters. Kaya mahalaga po yun na tayo isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Submit. Yan. James chapter 4 verse 7. Resist the devil and he will flee from you. Ay hindi makakatagal ang diablo kasi higit na makapangyarihan si Kristo kaysa diablo kasi inutusan nga ng Diyos Ama sa langit na sambahin ang kanyang anak ng lahat ng mga anghel. Ay alam natin na ang diablo ay mga anghel ni Satanas. Pero inutusan siya. So, kailangan talaga na tayo ikakapit sa Panginoon. Ayan. Kasi si Kristo ang tawag ng kanyang ama, Diyos Dito sa aklat ng Hebrew chapter 1 verse 8. Ang nagsasalita kasi rito sa chapter na ito ang Diyos sa langit. Ang sabi rito, but of the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever, and the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore,
God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companion. Ang sabi rito, and you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hand. They will perish, but you remain. They will wear out like a garment. Like a robe, you will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. And to which of the angel has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? At kanino sinabi sa mga anghel na maupo ka sa aking kanan? Ang anak po lang ang pinaupo roon. Ay sino naman ito mga anghel na ito? Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? So kapag pala tayo tinutokso, ay nagpapadala rin ng mga anghel ang Diyos upang pagsilbihan ang mga taong talagang nalalaan upang magmana ng kaligtasan. So kahit nga yung mga anghel, ipinadadala rin ng Diyos. Pero alamin natin, dapat nating malaman na yung mga nanunukso, gumagamit din, meron din sila mga anghel, anghel ng kadiliman o anghel ni Satanas, na mas may kapangyarihan kaysa atin. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya doon sa 1 Corinthians 3:9, for we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. So tayo fellow workers ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Pagising sa umaga hanggang sa gabi, dapat ang Diyos ay ating kasama sapagkat hindi natin mapapagtagumpayan ang lahat ng mga tukso kapag walang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ang matibay na pananampalataya sa Diyos. At wag nating gagayahin yung mga nagsasabing walang Diyos sapagkat pagka tayo nagsasalita ng mga gayong kamangmangan ay hindi natutuwa at hindi nalulugod ang Diyos. Ang sabi rito sa aklat ng Psalm chapter 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good. Kapag po kasi isang tao ay hindi naniniwalang may Diyos o sinasabing walang Diyos, libre na siya na gawin lahat ang kasamaan. Pero tayo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo malaya na gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Tayo ay habang tayo nasa sa range ng kanyang kapangyarihan, may tali tayo. Ang allowed lang tayong gumawa o gawain ng bawat isa sa atin ay sundin ang kanyang kalooban at ang kanyang kautusan. Huwag magsisinungaling. Colossians chapter 3 verse 9. Huwag magsisinungaling, utos yun. Nung tayo ay nasa panahong kadiliman pa na hindi natin nababasa ang mga utos na ito, libre tayo. Pero ngayong nahugasan na tayo sa ating mga kasalanan ng salita ng Diyos, tayo ngayon nakatali kay Kristo, hindi na tayo pwedeng, parang kalabaw na itinali mo sa puno ng mangga.
Ang range lang ng kanyang magagalawan sa paligid ng mangga ay yung haba ng tali na nakatali sa kanya. The same thing to each and every one of us. Hindi tayo maring lumampas sa itinakda ng Diyos. Kailangan kung ano nakasulat at kung ano sinasabi ng Diyos, yon ang dapat nating sundin. Sabi nga roon sa 4:28 nang binasa ng kapatid natin si Sister LB, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi gamitin niya ang kanyang kamay upang gumawa. Utos yun sa kamay, my dear brothers and sisters. Gagamitin mo sa paggawa ng mabuti at hindi mo gagamitin sa pagnanakaw o paggawa ng masama. Yun ang utos niya sa kamay. Sa mata may utos din. Sa bibig may utos din. Halos lahat ng parte ng katawan ng isang tao ay may utos from head to foot. May kautusan ng Diyos. At tayo nakatali sa kautusan yan na dapat natin sundin upang tayo ay makalakad ng matuwid sa kanyang banal na harapan. Basahin na natin uli sa Ephesians chapter 4, verse 25 and 32. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin. Matindi ito . Kaya doon sa be angry and do not sin, doon sa aklat ng Psalm 37 verse 8, refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Kapag hindi mo pala napigil yung galit, ay patungo ka sa kasamaan. 37 verse 8 ng 37 verse 8 ng Psalm. Kaya dapat tayo ay merong pagpipigil sa ating sarili. Be angry and do not sin. Meron namang mga pagkagalit na hindi nagiging dahilan ng pagkakasala, my dear brothers and sisters. Nagalit ka sa iyong anak dahil sa siya nagsusugal, ay hindi naman kasalanan yun. Nagalit ka dahil sa ang iyong asawa ay gumagawa ng masama, ay hindi ka nagkakasala sapagkat merong mga bagay na masama na ninanais mong maituwid. So my dear brothers and sisters, be angry but do not sin. Halimbawa, anak mo'y nagdodroga, nagalit ka, tinutuwid mo siya. Hindi iyon nagiging kasalanan para sa iyo. Ngunit kapag ang galit ay iningatan mo na ng matagal sa iyong puso, nagiging isang kasalanan na ito, my dear brothers and sisters. Kaya ang sabi rito, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Tama rin man ang sabi ni Sister LB kanina, hindi raw siya nagtataglay talaga ng galit. Pag nagalit siya, pagkaraan ng mga ilang minuto, ay siya ay nawawala na ang kanyang galit. Parang sa galit natin sa mga anak, pag nakakagawa ng pagkakamali, nagalit ka, pero yun lang oras na yun. Just to correct them. Pero hindi mo tinataglay ang galit na yon hanggang sa paglubog ng araw, sapagkat merong tao na sa paglubog ng araw hindi na nagigising sa kinabukasan. Kailangan yung ating galit ay binibitawan natin bago dumating ang gabi ng ating pagtulog. Kailangan matuto tayong magpatawad. Sabi nga ni Sister LBA, yung pagpapatawad napakahalaga.
Basahin nga natin dito sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 14. Ang sabi po ay ganito. Verse 13. Verse 14 pala. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ang isang palatandaan, my dear brothers and sisters, na ikaw ay pinatawad ng Diyos ay sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa nagkasala sa iyo. Malinaw po ito eh. Pag marunong tayo magpatawad, patatawarin ka rin ng Diyos. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So napakalinaw po pala yun, my dear brothers and sisters. Na kailangan pala Juan, magpatawad ka. O baka gusto ninyo ng parable. Baka gusto niyo ng parabola ng ating Panginoon Jesucristo. Ang pagpapatawad nga sa ating Panginoon Jesucristo parang itong sinabi ni Pedro, tinanong sa ating Panginoon Jesucristo, Matthew 18 verse 21. And the following. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Yun ang tanong ni Peter. Sumagot si Jesus. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Talaga palang ikaw dapat malambot ang puso mo sa pagpapatawad. Hindi ka talaga dapat na magkip-kip ng hinanakit niyang galit. Dapat magpatawad. Kasi ang galit belongs to God, hindi belong sa atin. Ito, sabi rito, Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Ito, nagkwento ang ating Panginoon Jesucristo. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servant. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him to the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, Pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, Have patience with me, and I will pay you. He refused, and he went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger his master delivered him to the jailer until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart.
So napakalinaw, my dear brothers and sisters. Forgive and you will be forgiven. Maaring ang pagpapatawad ang magbukas ng pintuan ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Don't forget to be forgiving. Huwag kayong makakalimot na hindi magpatawad. Sapagkat kapag nakaligtaan mo at hindi mo binitawan ang galit sa iyong puso at hindi ka natutong magpatawad, ang sabi rito, so also my heavenly Father will do to every one of you. Ayan, oh. Yun din ang gagawain ng Ama sa Langit. Kasi kung ano yung ating ginawa rito sa lupa, yan din ang isusumbat sa atin pagdating ng Judgment Day. So kailangan dito tayo ay maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Huwag tayo magsasawang magpatawad. Sapagkat aanihin natin ang kapatawaran ng Diyos kung tayo ay magiging mapagpatawad sa mga nagkasala sa atin. I hope na malinaw sa bawat isa sa inyo ang mga halimbawang ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo na dapat nating sundin at lakaran. Ito, lahat ng mga sinasabi ni Kristo ay mahalaga para sa ating kaligtasan. Yung kanyang sinabing parable na yun, maganda yun. Sabi rito sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 21, for to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example. So binibigyan tayo ng mga halimbawa. Yung binasa ko sa inyo, halimbawa yan kung paano magpapatawad. So that you might follow in His step. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. And leaving you an example so that you might follow in His step. Dapat sundin natin kung ano sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng mga salita ng ating Panginoon Jesucristo is very important for salvation. Napakahalaga. Yung bautismo, yung pagpapatawad, yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lahat ng kanyang mga itinag-uutos, mahalaga yun. Mahalaga yun. Galatians chapter 6 verse 2. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. May batas pala si Kristo eh. Huh? Batas pala ni Kristo yun eh, no? May batas si Kristo. In 1 John chapter 4 verse 21, and this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. Ang sino mang umiibig sa Diyos, dapat matutong umibig sa kanyang kapatid. Kasi lalabas pa, sinungaling tayo kapag puro galit at puot sa kapatid bago ikaw yung nagpe-praise the Lord. At sabi rito sa 1 John chapter 4 verse 20, if anyone says, I love God and hate his brother, he is a liar. Sinungaling pala, no? Papuri-puri tayo sa Diyos pag every Sunday. Ikinig ng salita ng Diyos, praise God. Bago meron ka palang kinikim-kim na galit sa iyong kapwa at sa iyong kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, he is a liar. Sinungaling ka pala, no? If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen.
ay kung yung nakikita mong kapatid ay hindi mo maibig, paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Pero malinaw nating nakikita ang Diyos. Ang kanyang karakter nakikita natin. At yan ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. So, kailangan tayo mapagpatawan, my dear brothers and sisters, sapagkat yun ang utos pala ng Panginoon yun. Basahin uli natin yung Ephesians chapter 4, verse 25. Ayan o. Be angry and do not sin. Yan. Magalit tayo pero wag tayong magkasala. Wag natin pabayaan yung galit natin mamugad sa ating puso hanggang sa ating pagtulog. And give no opportunity to devil. Kasi sinasamantala ng diablo yan eh. Yung galit natin, sinasamantala. Pwedeng gamitin ng diablo yan. No? Kaya kung babasahin natin sa aklat ng Psalm 37, yung binasa ko kanina, verse 8, refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself intends only to evil. It tends only to evil. Magdadala lang yan sa iyo sa masama. Kaya kailangan pigilin mo iyong galit. At yung iyong sama ng loob, alisin na natin yan. Yan. Give no opportunity to devil kasi sasamantalahin ng diablo yan eh. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hand. Yan ay bata sa kamay. Sa malilikotang kamay, kailangan magkaroon ng pagpipigil, and you cannot do that alone. But with the help of Christ, everything is possible. Kung ikaw ay merong sakit na tungkol sa ganyan, anong tawag doon? Parang mga kleptomaniac na. But if you pray earnestly to God, with the help of God, you can control everything. If you submit yourself to God, you can control everything in yourself with the help of God. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hand, so that he may have something to share with anyone in need. Yung pinaghirapan ng ating kamay, napakasarap na itulong sa ating kapwa. Hindi yung tinamaan natin sa loto, hindi yung ating kinita sa 5-6 o panalo sa sugal. Hindi yan ang kailangan ng Diyos na iserbisyo mo sa Kanya, kundi yun talagang mismong pinagtrabahuhan mo ang kalugod-lugod na alay sa Panginoon. Kaya hindi dapat na mag-abuloy ka ng galing sa mga pinanalunan, sa mga sugal. Kailangan napakaganda at kaya-aya sa Panginoon ang ialay mo ang bunga ng iyong pagod at pinagtrabahuhan ng iyong kamay. Diyan ka pagpapalain ng Diyos ang bawat hawakan ng iyong kamay, so that He may have something to share with anyone in need. At dito sa 29, let no corrupting talk came out of your mouth, but only such is good for building up as it fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Wala na yung mga salitang masama. Meron pala mga salita na hindi ka nais-nais, Kung ililipat natin sa Ephesians chapter 5 verse 4, let there be no filthiness, nor foolish talk, no crude joking, which are out of place, but instead, let there be thanksgiving. Anong sinasabi rito? Basahin nga natin sa Tagalog. Ephesians 5:4. Ephesians 5:4. Nasaan ba yun? Ayan, Efeso 5:4. Ito sinasabi, my dear brothers and sisters, tungkol sa bibig yun eh. O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat,
kundi kayo'y magpasalamat sa Diyos. Yan. Sa verse 13, verse 3, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man, o ang mangmang na pananalita, o mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat sa Panginoon. So, utos ito sa bibig. Utos sa bibig, my dear brothers and sisters. Kaya nga, sabi nga, mula sa ulo hanggang paa ay may kautusan ng Diyos sa bawat tao na dapat nating tandaan at ipailalim ang bawat members ng ating katawan. Kaya itong utos niya, Romans chapter 6 verse 13. Romans chapter 6 verse 13, ito ang sabi niya. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap. Yung bibig natin, sangkap ng katawan yan eh. Yung ating tainga, yung ating mata, mga sangkap yan ng katawan. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kaya be careful with the mouth. Yung sa bibig. Sabi nga sa 1914, kawikaan ba yun? Na nasa dulo ng dila ang buhay at ang kamatayan. At huwag din naman ninyo ihandogan yung mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo yung sarili sa Diyos na tulad sa mga nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Kaya nga, kung tayo babalik nga uli doon sa binasa ko sa Efeso, ay sinasabi yung ating bibig ay dapat ay kontrolado at huwag tayo magsalita ng masama. Ayan, oh. Ngunit ang Efeso 5:3 hanggang 4. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakamihan huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man, o ang mangmang na pananalita, o mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat. So mahalaga, my dear brothers and sisters, na makontrol natin ang mga bagay na yan. At hindi mo yan magagawa na nag-iisa. Hindi mo yan magagawa na nag-iisa. Without the help of Christ. John chapter 15. John chapter 15. Yan. Verse 5. John chapter 15 verse 5. Laging kasama si Kristo, my dear brothers and sisters. Sa aklat nga ni Job. Job nga ba yun? Sa aklat ni Job. He walked with God. Yan. Lumakad siyang kasama ang Diyos. Ang sabi rito sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Apart from God, you cannot resist temptation. Apart from God, you cannot do the best thing to your brother. But everything will come if you are always with Christ. So, dapat nating hanapin ang salita ng mga apostol na nanindigan sa bagay na yan. Ang sabi ni St. Paul sa aklat ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So we have to be always with Christ. From the rising of the sun, when we wake up in the morning, until we retire at night, God, Jesus must always be the center of our heart.
and you will be given the power to resist all the temptation or even carry the heavy burden in your life when you meet various trials in your way as a Christian, as a son of God. So my dear brothers and sisters, nawa ang mga salitang ito ng ating Panginoon Jesucristo ay tumimo sa bawat isa sa atin. At iiwan kong sinabi ni St. Paul, sabi rito sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who is strengthening. Never in our life forget Jesus. Never forget in your life, forget God. You cannot be a successful person without God, without the help of our Lord Jesus Christ. But with Him, with the help of our Lord, everything will be possible for us as long as we are doing His commandments, we are really following His commandments, yung kanya mga kautusan nakatatak sa ating puso, iingatan natin, huwag magsisinungaling, utos po yan, huwag magsasalita ng mahalay sa ating bibig, magkaroon ng pagpipigil sa ating bibig, sa ating dila. You cannot pigil that with your own self. Hindi mo kayang pigilan yan. But with the help of God, with the help of the Almighty God, everything will be possible as long as it is for the sake of His commandment, for the sake of His will. As long as na kaya mo ginagawa ang bagay na ito ay dahil sa pagsunod mo sa kanyang kalooban, He will help you. Siya'y handang tulungan ka. Kung hindi ka makapagpatawad sa iyong kapwa na mahabang panahon, hindi mo mapatawad, isurrender mo yung sarili kay Jesus and He will help you and He will open the way for you to forgive your brother. Siya magbubukas ng daan sa bawat isa sa atin upang ang imposibleng bagay na hindi natin magawa noon ay magkaroon ng reality sa ating buhay. Nawa ang mga salitang ito ng ating Panginoon Jesucristo ay makapagbigay sa atin ng kaunting liwanag upang sa ating paggising sa umaga hanggang sa paglubog ng gabi ay magkaroon tayo ng damdamin. Dapat nga pala na mahalin natin ang kanyang mga kautusan, ang kanyang kalooban, sapagkat ito ang magbibigay hindi lamang ng kapayapaan dito sa daigdig na ito, kundi higit sa lahat buhay na walang hanggan na naghihintay sa kanyang mga anak na talagang taus-pusong sumusunod sa kanyang banal na kalooban. To God be the highest glory. Amen.
iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Manalangin tayo mga kapatid. Our Father in heaven, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito. Sa pagtatapos na aming gawain Panginoon, maraming salamat sa inyong gabay sa amin Panginoon. Maraming salamat po Lord at naway hanggang sa susunod na linggo Panginoon ay muli kami magkasama-sama Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas Panginoon at tibay ng loob Panginoon at kami magpatuloy Panginoon sa aming gawain ito Panginoon at naway maging dadami din po kami Panginoon na katulad ng buhangin o ubas Panginoon na upang makinig ng inyong mga banal na salita Panginoon. Maraming salamat po Lord, tulungan mo din kaming makasunod sa kalooban mo. Tulungan mo sa tulong ng banal na Espiritu, tinatanggap naming ganap ang salita na ito. Patuloy na maghari at manahan sa aming buhay at gawin mo kaming tunay na tagasunod mo, Panginoon. May bahagi din namin sa iba ang lahat ng itinuro mo sa amin, Panginoon. At ang lahat ng pagpapala at pagmamahal mo
Patuloy po naming pagpalain ang bawat isa, Panginoon, at patuloy na pagkalooban mo ng wisdom, knowledge, and anointing ang iyong lingkod na ginagamit sa pagpapahayag na si Brother Albert, Panginoon. Pagpapalakas sa iyong salita sa araw na ito. Ngayon po, ang inaangkin po patuloy na pagbuhos, umaapaw at pagdaloy ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy-patuloy, Panginoon, at walang sawang paggabay ninyo sa amin, Panginoon. Inyo ang buong mundo, Panginoon, lalong-lalo na rin po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ang kapatuloy na kaguluhan, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Lord, naway masolve na po, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa gabayan niyo po, Panginoon, ang aming presidente, Panginoon, na magampanan niya, Panginoon, ang kanyang tungkulin upang gumanda ang pamumuhay sa Pilipinas, Panginoon, ang guminhawa naman po, Panginoon, ang buhay ng aming lahat ng aming mga kababayan, Panginoon. Patuloy niyo rin po kaming i-bless, Panginoon, upang kami rin po ay magpatuloy rin po na makapagtrabaho, Panginoon, nang kami po ay makatulong din po sa aming mga kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming narinig na huwag kaming magsisinungaling, Panginoon. Naway mapanindigan po namin, Panginoon, ang lahat ng mga turo ninyo, Panginoon, na huwag magtanim ng sama ng loob at ang pagpapatawad, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral, Panginoon, sa araw na ito. At hanggang sa susunod na linggo, Lord, naway kami po muling magkasama-sama, Panginoon, na mga kapatiran, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid at hanggang sa isang linggo po, isa pong mapagpala at mapayapang pagbati ang aking inihahatid sa inyong lahat. Have a lovely week ahead. God bless us all.